Kasi kanya-kanya trip yan. Uy, Sand King would be removed. So another... Teka lang. Pwede silang mag-offlane Silencer, which is another possible choice. Na hindi mahihirapan ng MSA Evo GT kung sakasakali. Kailangan nila mag-relegate dito ng malaki-laking AOE capability para matalo yung Sandstorm or malamang Dust. Pero kahit AOE would benefit EXG right now kasi gusto nga nila magsama-sama na Jutsu eh. They have the silence to compensate kung sakasakali mang sumagot ng MSI Evo GT ng sarili nilang sama-sama. That would impede Dazzle from doing what he's doing best, yun yung Shallow Grave. Pero hindi pa naman kasi tapos yung draft dito eh. Hinihintay ko yung sinong susunod ng MSI Evo GT. This can be a disrupt. Ay, Binan. Bayan, Binan pagbigla. Binan po ang disruptor, lungkot. Kung sakasakali, inisip ko, disruptor would be very good versus Extreme Gaming Philippines. Pag pumasok yung Storm, papabalikin kapag nagsama-sama ang dito, yung lineup ng Extreme Gaming Philippines, papaligiran lang ng kuryente, di nga sila. So easy lang tayo. At hindi pa daw nag-online. Ako po. Oh no. Hindi pa rin nag-online. Ano kayang problema? Pero nag-upload na ba? Omni Knight, mga kaibigan, para sa MSI Evo GT, this is at double healing supports at kalokohan daw ang stun. Stun is for the weak, sabi ng MSI Evo GT. No stun Dota. No stun Dota po ang gustong pairalin dito ng draft nito ni Cast. Well, they can catch Leshrac off guard with this one, pero mukhang supportless ang mangyayari dito kaya hindi natin i-expect na masyado siyang gagawa dito. Okay, pero at least Repel would counter 1, 2, marami din. Phoenix would be the last pick from Extreme Gaming Philippines, and everyone, I believe, would be rooting towards EXG with this kind of lineup na sobrang nga naman talagang gandang tignan. Parang every side of the spectrum covered by EXG. Samantalang MSI Evo GT going in for a more precarious positioning. Kailangan dito ng magandang grave. Kailangan ng magandang heal at saka repel. Of course, the vacuum would be a valuable asset. And let's see kung ano mangyayari dito. Ayan. Pumili na kayo ng hero ninyo. Please. Ayan. Wala pa rin. Piliin nyo na. Please. At ikwento mo daw sa pagong, sabi ni Arifar. At sumagot naman si T. Caliloria na kwento na daw niya. Ayan. Shoutouts nga pala kay Jobert Yu para sa kanyang pinaplanong masama. May itatatag daw siyang makabagong elemento. Yan. Uy, malupit ito. Lumipad mga lumipad na. I believe I can fly na po. Dito si paring SF. Yan, lahat ata ng wait. Naku po. O, ayan na daw mga kuya. Paki-refresh at online na tayo. Anong na-miss nila doon? Yung draft? Okay. Pero tuloy-tuloy ako nung nagsasalita. Hindi naman ako na-beat out. So sabi nila wait daw. So habang nag-wait tayo, pakilala ko muna yung mga players natin dito mula sa MSI Evo GT. Andito si paring Cast as Omni Knight. Andito si LA na lumilipad mga kaibigan, Fly the Butterfly as Shadow Fiend. Queen of Pain would be used by Bensoy aka Mighty Savior. Ito naman si Ryo as Dark Seer. Last but not the least, si paring Boombox. Magpaklik ka. Hindi ikaw, Boombox. Magpaklik ka please. Ayan. As Dazzle na napalakol ata ni Diva. Ako tinamang boy ni Triple H. Sa kabilang side ng mama mula sa EXG at lumuhod mga kaibigan. Ako po! Napadasal na lang dito. Oh! Teka lang, mamaya ka na magdasal kasi meron tayong titignan. Anong ginagawa niya, no? Opo, anong ginagawa? Anong dinadama ni, dito? Ni Seishiro. Ayan. Sige, pakilala ko muna. Si Seishiro dito as Leshrac. Magpa-click ka. Click. Please, click. Ayan. Si Stressed as Storm Spirit. Andito si Mons as Phoenix. Phoenix. Ito namang si Quiet as Bloodseeker kasi magpapa-quiet yan maya-maya. And Silencer na nakaluhod, ang may gamit ay si paring SY. Ayun. Tapos na magpakilala. Yehey!
Tingnan natin kung ano mangyayari dito mga kaibigan. So ayan, nakita nila sa wakas yung draft at nakita nyo naman para daw Cloud9, sabi ni Susteners. Walang stun. Boy, kuya Denki, saan si Chrissy? Secret. Yun naman sabi ko, nasaan si Chrissy? Secret. Hindi ko pwedeng sabihin kung nasaan, pero alam ko kung nasaan. Ayan. Abangan nyo lang yung balita sa Mineski.net kung saan nagsipuntahan yung mga yan. Kaya easy lang tayo mga tropa peeps. Diba? Kung bahala sa inyo. Yung mga naghuhula-hula dyan, ako masasabi ko lang sa inyo, medyo tama, medyo mali. Abangan nyo na lang sa Mineski.net. Magkakaroon tayo dyan ng updates about the rumor mills ng mga pagbabago sa lineup. Easy lang kayo. Anong sinasabi dito ni SY? Nakaluhod pa rin ba siya? Oo, nakaluhod pa rin. Ito naman si Seishiro. Palakpakan! Yun, game. Game na! Tama na! Tama na sa post. Gusto ko na makita kung saan sila pupunta kasi interesting yung parehong lineups. Hindi natin sigurado kung saan sila magsisulukan. 9 minutes remaining. Galit na po. Ako po, nasa CR pa. Nag-CR pa! Mga nag-CR pa ang mga kuya mo. Pero na, rock na po ito. Saan sila magilinya? Abangan natin at huminto pa yung tatlo. Yan, galaw. Ano to? Haunted, unusual, great hand with the long name people. Mali pa. Ayan yung pangalan niya, Egak. Game na ba? Ayan, again. Tapos na po ang pausing time at anyway, naglalakad dito ang EXG. Gusto ata nilang maggalagala. Naghanap sila ng mapupuntahan dito. Siguro shopping na lang muna. Papunta ata sa ilang Davao. Excited na sila para sumama sa amin sa, esports tour Davao. Pero wala sila at sila maaabutan. O nga, hindi. Ito na. Pwede. Baka magkasapakan na po mga kaibigan. Pero hindi ata. Naku, medyo delicate sa atin si Triple H. Naglalakad si Omni Knight mga kaibigan. Ako, nakita ni Obi-Wan. Nasabihin ni Mons, wala lang, makapag-guard ba ako dyan? Syempre, hindi pa. Aalis siya dito. Pero mga magkakasilipan. Nako! Sipatan. Samantalang mag-isa lang po si Ryo dito sa may taas. Kakalapag lang niya ng kanyang guard. Sabi niya, okay na to. Okay na ako dyan. Oo nga naman, tama si Shawi96 eh. Ba't nyo tinatanong sa akin kung nasaan si Chrissy? Anak ko ba yun? Hindi. Diba? Pero basta masabi ko lang atin lang. Malalaman nyo rin sa tamang panahon. I-type nyo kasi exclamation point schedule para malaman nyo kung kailan kung nasaan si Chrissy. Kung kailan nyo malalaman. Diba? So maraming pwedeng sabihin si Mubot dyan, pwede nyo siyang kausapin. Gusto nga ilis na lahat ng commands pero bukas na lang siguro. Maya or gagawin ni dinay ka kagad boy, yung debut mo. This is the debut of paring LA sa competitive scene and what a performance na nakawang agad siya ng isang lasin. Hindi man na nakalasin mga kaibigan, sabi ni Stress, welcome to MPGL. I will be your tour guide at hindi ata siya makapitas dito. Mighty Savior man hinaharas nito ni Mons. Bensoy actually playing the carry again. While, medyo questionable to para sa akin might as well give Queen of Pain the mid para magkaroon siya ng maaga-agang levels. SF can play safe lane naman eh. Diba? At anyway, pwede mo siyang laruin as number 1. Farm lang ng farm since siya yung medyo ninja, medyo right click oriented. Kumpara naman kay Queen of Pain at yun, nakipagtusayan siya sa Phoenix. Ano mangyayari to? Syempre si Mon, sabi niya hindi ko kaya si Morrigan. Sa may taas naman, kamusta? Quiet and SY dito nagchichill habang inaasar sila ng Ion Shell ni Ryo, and Ryo actually having the best of both worlds dito, harassing the hell out of the two combatants dito sa may sa taas. Not to mention, nakukuha niya yung neutral at saka nasa kanya yung creep wave. So okay na okay siya dito. Wala na siyang mahihingi pang iba bukod sa pag-ibig ni Ivy. Joke lang. Hindi pala hindi pala siya, si Jardel pala yung kay Ivy. Kay ano pala yan? Ay, oo nga pala. Yan. Ate-ate na lang, baka sabihin nyo, Kuya Denki, ang showbiz naman talaga ang showbiz ng PH Esports. Joke lang yan. Easy lang tayo. Anyway, wala pa rin nangyaring kaguluhan dito. 2 minutes in, still no fires being burned for both sides. Nasaan yung sapakan? Ano ba naman to?
Walang nangyayaring kaguluhan mga kaibigan. Si Stress kumuha ng bote. Si paring LA, wala pa ring bote. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nangyari si Stress dito. Sabi niya, okay lang ako. Dumating si Cast. Kailangan mo daw ba ng tulong? Mukhang hindi naman yata kailangan ng kahit ano. Sa may baba naman, Boombox actually rotating bot. Trying to harass Mons. Mighty Saber can actually go in. Meron siyang blink. Makakapag Phoenix out. Balik ba yung box ba to? Hindi siya babalik. Diyan na lang daw siya muna. Easy para sa kanya. Oops. Wait lang, wala lang. At ngayon ko lang na-evaluate. Sobrang greedy ng parehong teams. Kailangan nila in that sense ng level 6 parehong teams. Kailangan nila dito ng ulti para medyo hindi sila mahirapan mag-proceed sa mid game. So no offense being dealt with sa parehong sides. Chill na lang daw sila, ganyan na lang muna tayo magkakape. Ganyan talaga ang buhay. Siguro mas masaya yan. Ano nangyayari? Slow. Seishiro might be in danger. Pwede pumasok dito. Kikita na lang muna. Mighty Saber dito. Ops, tumulong. Sumigaw. Tinamaan si Seishiro. Mons can actually go for another slow. Sige, sunugin mo lang yan ang iyong Phoenix. Pero blinkin. One more attack. Pero kukulangan ata. Nako, Bensoy might die here. Gumamit ang kanyang stick. He would be able to take the first blood. And he is gonna die as well. Sinama siya ni Mons dito sa libingan. Pero at least nakuha niya yung first pounce. And that was a very ballsy maneuver mula kay Bensoy. Actually, medyo may mali wala pang shallow grave si Boombox dito. If only meron siyang shallow grave at level 2, halimbawa hindi niya kinuha yung kill, wala sigurong problema. Diba? So wala pa nangyari kagulo. No, the battle for the region loot will be taken by Seishiro. Hindi, umabante muna ng asar pa, ng stun. Wala lang. Dire's middle tower is under si LA, walang mana dito. Stress, actually full mana. Wala siyang gagawin iba. Wala. Si LA, lungkot. Nasaan yung bote mo, boy? Wala. Uuwi sa bahay. Samantala nakakita ata ng kasamaan dito. Ang Extreme Gaming, they can go for cast. Pero hindi nila muna. Naku po, Boombox, taking less of damage. Pero naglagay siya ng shallow grip. Kapote sa ulan. Mamamatay ba siya sa sunog? Nakapag-heal pa. Tinamaan siya dito ng apoy. And one lightning. Pero problema, Mighty Savior rotating in can be a double kill. Yes, it will, mga kaibigan. So I think it was it was an overextension from EXG. Medyo na OE lang ng konti. Not expecting cast to be there. At dahil doon, nginat-ngat. Dito si at iba nang landas. Sabi ni Boombox, ka na nga mag-mid. Tigilan mo na nga yung kalokohan mo. Namatay ka pa, pre. Parang LA dito, sumasama na. The score is 3-3, Pantay-pantay po tayo dito. Pero I think he's just gonna go for the stacks, malamang. Siyempre, hindi pwedeng ganyan yan, di ba? Ayan. Oh, so many stacks la. Easy farm para kay LA dito makakapag-bounce back siya kung sakasakali. While, let's confirm kung meron bang stacks dito. But it would be taken by paring Quiet, not for stress. So, baka may stress ata siya dito. Maya-maya dyan. Nangyari? Wala. Ayan. Bakit daw ako updated? Kasi syempre, nung pinag-usapan nila yan, medyo katabi nila ako, nakakatawa. Nasa malapit. At saka may mga tropa bibs tayo dyan. Ayoko na lang sabihin kung sino. Kaso nasa Cebu. Pero mamaya, ako pa sa Seishiro, pinasukan na. Bensoy, mga medyo galit, sinikawan, ako bingi ba? Saan pupunta ang Tikbala? Makapagbuling mo siya dito, naku, wala siyang mana to do anything. He can go for the right leg, but the TP would discourage him to actually commit. Seishiro, with full mana. Hindi na siya gagawa dito. Mighty Savior, medyo malungkot na sinigawan niya lahat-lahat pero walang nangyari. Sayang. Pero okay lang yan. Rune secured. No bote para sa kanya. Ito na ito. Paparating na. Oh, nagbago isip pa nga kaibigan. Medyo snabero. Papunta muna kay Eddie. Sabi niya, ako na muna. Tsaka mo i-reuse. Diba? Easy cut ka. Anyway, Mons, nasa mali ata. Maatake ba? Hindi. Inactivate na lang po muna. Mons can actually kill him. Pero hindi. Nandun si Boombox. Mas will be there. Nasa nang lipad. Balikbayan ba ito? Hindi. Siyempre, aalis na yan. Hindi na may pagbalugbugan dito. Ayun o. Sobrang easy stacks para kay LA. Paskong paksiyo para dito sa ating pubstar na stand-in na nahila lang nila Boombox. Inimagine ko paano nila inaya to Tol, nasan ba si Chrissy? Wala Ikaw muna maglaro. Okay. Ganun. Sobrang easy. Napakadadaling usapan. Kaya ganyan lang tip natin dito. Anyway, naku po. Makabuli yung stress. Naku po, ang ganda naman ng repel.
At hindi mo mapatay ni stress dito si Kuya LA mo, kaya walang choice, walang no choice si stress kundi gumulong papalayo. And actually, imagine, if walang kapit doon, kung walang kapote, malamang ginaw talaga nito ni Storm Spirit. Pero anyway, Quiet dito would be able to kill Darkseer. Rio actually being outperformed by the Bloodseeker na gumamit agad ng maganda-gandang Rupture, and we all know what happens when you got Rupture na wala kang counter. Pumasok na po! Mighty Saber, meron ba siyang ulti 30 seconds to go, pero hindi, naka-APC po box, lumama na iba. Balik bayan box, bumalik nga siya dito, balik pa ito, nasa nabalik mo na kay Mighty Saber, 5 seconds to go, sinigawan na lang. Killing Supreme Boombox, trying to chase the Phoenix, wala siya ditong walang Icarus dive. Habulin dito mga right clicks, ako po the heal bomb, and a double kill para dito kay Bensoy. Dumating si Quiet, sabi niya, gutom na ako. Tamang-tama, mawala siya na silence, ito na ko, where to blink la. Hinahabol siya, maximum. Ang thirst niya dito mga kaibigan, uhaw na uhaw sa dugo, may gumulong pang Sumail, and he's gonna take that last hit, the answer from Extreme Gaming Philippines would be there. Makapatipatan sa the study ng tatamang Stone Stunner. LA, wala lang. Dumating pa si Mon, sabi niya, what I missed? Wala naman. At napatay naman, sumagot. Alam mo itong top lane na to hindi ko nakikita kung sino mamamatay. Rio, killing silencer na support ata o support silencer. Sad for him. Pero meron siyang ulti dito. Global silence now secured. And I think that is the sway that EXG needs. Paano makapalag dito? Opo, pinadugo na si Cast mga kaibigan. Nandiyan na siya sa linya. Repel. Phoenix move. Nasaan ang kanyang wala pa siyang bola, naku! Wala pa yung Phoenix Suns ni Steve Nash. Sad boys. Si Kuya mo, Seishiro can go for the push. Wala siyang points sa Diabolic Edict. Kaya walang mangyayari dito. Ganun lang muna. Atras sila. Can go for Rio actually. SY dito moving in, they can deny the tower. If they wanted to, ayaw nyo i-deny, syempre. Di wag. Deny mo na, boy. I-deny mo na. Ayan, pining ka na nakakampi mo, boy. Ano ba? Class itin daw muna lahat. Di wow. Tsaka magde-deny. Deny. Di wag. Anyway, dito sa may kit na. Anong nangyari ito? Kinapotehan na naman si LA. Anong mangyari? Meron siya ditong wala pa ba? Wala ko tapos na yung mega. Samantala sa may baba, nagpupush dito si Boombox at saka si Mighty Savior. Where is the backup from EXG? I think they are gonna commit to mid. Ang problema medyo Cywar lang pala yun mula. Si MSI Evo GT na nang-aasar lang, punta ka pa dyan, sir. Wala mo yung pakialam. Anyway, fortifications will be used. I think it will be a double-edged sword para sa Extreme Gaming Philippines. They need to deny this tower ASAP. Pero ang mamamatay ata si Rio. Nahuli ba? Hindi. Makakapag-TP out at yan ang counter sa isang Bloodseeker. Imagine mo yun, yung hero mo kayang counterin ng item na worth 100 gold. Diba, medyo nakakadismaya, di ba? 100 yan. Huwag na kayo maging maarte. Yan, 100 mo, di ba? Anyway, may baba, Mighty Savior. Anong gagawin niya? No points in Shadow Strike, respecting the fact na alam niya na hindi naman makakatakas ng ganun-ganun ng Extreme Gaming Philippines kung sakasakaling lagyan niya dito ng kahit kung sakasakaling mag-commit siya sa sigaw. Kailangan niya ng blinks para ma-outperform siguro dito si Storm Spirit and to evade the Blood Rite na pwedeng ilapag ng pero ito sa may baba, anong nangyari? Wala pa rin. Rio, gagawin niya. Umabante na, nanakot lang, aasarin niya si SY, hinahabol niya, nakakatiyan, boy! Pero may nag-TP dito. Kapag natin, double TP is coming in, isa si Stress, isa dito may, si Boombox ata, pero nahuli. Pero yun, dito, getting silence, ako po, nag-wall na lang siya. The heal would be there, there's the kapote, mga kaibigan! Pero mukhang mamamatay siya, isa steady, inevitable, nag-global silence, and he is gonna drop down. Stressed. Mighty sinigawan, hindi tumama, pero ganda ng blink ni Mighty Saber, double kill dito. Triple kill even, yes, it will be. A triple kill para kay Bensoy, no mana and a silence. Where is EXG's backup? At sabi ko nga sa inyo, i-deny nyo. At hindi pa rin dininay. Ayan. At may nagtatanong ito, sabi ni Zengming688, ano daw yung score? Type mo kasi exclamation point score, parang Zengming688 at sasagot si Mubot para sa'yo. Huwag kang magadala kasi inayos ko si Mubot. Marunong na yung sumagot ngayon. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under pala, attack. sorry. Kung gusto nila natang matarget dito, ang Extreme Gaming Philippines. So I was actually wrong. Hindi na pala ito laro ng draft, kundi laro ito ng execution. Mostly, naku, bumakatakbo ba? Naku, ang ganda ng silence. Naku, si LA nahuli dito mga pinagripan ng tadaan na pumutok ang kanyang butchi. Nandito si Cass, hindi man siya nakapag-heal. He went for a heal, but no repel. And I think the repel won't save him anyway.
Ito, vacuum, para kay Quiet. Ano mangyayari? Nakahabol ba sila? Tumigil? Alaus? Si Monzi, iniikutan ako po, blocker na siya, mag-i-Icarus dive na lang ata siya. Hindi siya makapag-Icarus! Yun ang problema dito mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, merong ika-1, ikalawa, ikatlo, hanggang ika-1,000,000 pero walang Icarus. Naku po, ganda ng kapo dito para kay Rio. Nandito si Mighty Savior. No! Oh no! That's Stone Cold Stunner. I think Seishiro would die. Yes, he will. The score is 13-9. And despite all those wonderful advancement from Extreme Gaming Philippines execution-wise, talo sila ng sustain dito. Dire's bottom tower is under attack. Grabe! At ayun na naman po, wala na namang deny. Dire's Deny. structures are fortified. Deny, kasi may detay. Ayan, wala na. Easy towers para sa nito sa MSI, and I think tama. All tier 1s are now gone. Para Extreme Gaming Fest, sumama din para si Stress dito. Tingnan natin, wala siyang mana. Meron siyang pwedeng gamitin ata dito. Hindi, wala. Bloodstone lang kanyang puhunan. No Orchid Malevolence means Rio can easily escape unscathed. Salamat sa kanyang surge. Patingin nga ng gold graph. Grabe, 5K mga kaibigan towards MSI Evo GT. XP naman, nasa 2K din. So mukhang kahit wala ata si Chrissy hindi naglalaro ngayon, solid pa rin yung performance ng team na ito. At baka may nagtatanong ko, kinasan po si Polo. Si Raven po, nasa TNC na. Oy! Maaga-agang kapote mula kay Boombox. Lone Drive would be there. Global Silence even, pero nakarepel siya dito. Naku po, Quiet. Mukhang siya ata mapagbibigyan. Ganda ng mech. Oh, naku po! Uy! Paring LA, those raises la! Them raises, yo! Pero okay lang yan, kasabihin natin na medyo jitters lang yan kasi kakapasok mo niya sa scene pero pumasok si Rio. Vacuum wall! Oh my goodness! The carnage! Double kill para kay LA. Mega kill para kay Mighty Savior. Naku, si Stress natin kumakakuha ng easy pera. Yes, he will. 900 gold in the bank. Nakadidi pa si Storm Shield. Wala siyang mana dito. Gumagamit ng botin. Dahan-dahang gumagamit ng macro. Humahabol. LA and Cass. The heal bomb would be there. Dahan-dahan siyang niluto. Gulong pa more. Right clicks. Surge. And he's gonna go for the wrong position. But the vacuum would do the trick. Killing spree para kay Rio Hasegawa. Shoutouts nga pala kay Adi, Natividad. Blink Dagger para kay Rio. Securing that one is actually pretty good. Kailangan ng MSI ng maganda-gandang initiator. Kung hindi, mauunahan ka ng mga koya mo from EXG with Storm Spirit on their side. May Global Silence pa sila. So, kailangan nila dito magkasapakan kaagad. Kung hindi, medyo comedy tayo dito. Sige, Mighty Saber, kanina si Quiet. Ako po pinatahimik mga kaibigan. Quiet ka talaga, boy. Pero ang dami niyang porcupine. Ano ba naman to? Nako, magwi-wait ba? Bago isma, pinadugo siya dito mga kaibigan. Red Days para kay Queen of Pain. At anong gagawin niya? Wala siyang pasador. Nako po. Pero ito may heal. Boombox ito, kinumutan ng sarili. Nasa ng snowball. Sunball. Ayan na po mga kaibigan. Nagpagulong siya dito. Isang bagsak. Stun si LA. Nakuhuli ka balbon. Seishiro no mana, but I think he's gonna compensate. Anyway, the silence will be there. More right clicks. The gulong! Inabutan ba siya? Patay si Let's Ra. Patay nga si Shadowpin. At hinahabol natin yung Apoy. Habulin natin yan. Yun. Yeah. Anyway, wala naman tayo na miss. Yan. Sobrang okay nun para sa EXG actually. To get some more farm. Anyway, Rio, kita nila dito. Boombox, nagkatago lang mga kami nagpapanggap na puno. Stressed, pwedeng gumulong. Kung gusto niya. Ayan. May sinabi si Zaydis dito. Ayaw daw gumana ng question mark score. Kasi question mark, exclamation point kaya itry mo parang tol. Ayan. Pero anyway, yun. Rio dito mga nakakuha ng sentries. Easy pera para sa kanya. Wala nga palang pera yon. Anyway, may blink dito. Abangan natin. With wall ready. So kung sakasakali magsama-sama na pong EXC dito, kakain sila ng vacuum ball sa mukha. Natin ako vacuum para dito kay Stress. Nakasar lang. Para makontrol yung creep wave. Nandito na po. Nandito si Queen of Pain. Nagping sila dito. Binsoy. Ang gagawin? Wala lang. Cast. Wala rin lang. Pero meron siyang gem. Uy. Map control is in the works para sa MSI Evo GT. Ito yung nagpapakita na talagang sobrang mature ng team MSI eh.
Kasi sasabihin ng ibang mga tao, sobrang risky ng gem at 16 minutes, 17 minutes in. Pero ngayon na kayo ang lamang na lamang, kailangan nyo na map control the smoke, mga kaibigan. Oh, they didn't know about it. Global silence and everything else in between. Nasa ng gulong ito gulong. Snowball. Ay, snowball. Kaya na pa ako snowball. Ano pala, supernova nagpaputok si LA, mga kaibigan, pati si Queen of Pain. Okay, kinumutan dito, kapote para kay Shadowfield. Let's see kung magko-commit ba sila. Pero mukhang buhay ata dito ang kupunan ng Extreme Gaming Philippines, ang mga nagmana ng lahi ni Woodsy. Pero hanggang doon na lang ata muna, chill. While MSI Evoji recuperating thanks to their sustain. Meron silang purifikasyon. Meron silang shadowification. Kompleto sila, may mekanismasyon. Kaya wala silang problema. Samantalang sa EXG, mga kaibigan, kalungkutan.com, dahil wala man lang silang heal maliban sa earn. Dito, the pressure is on. Para sa MSI Evoji, tumama sila vacuum. Tapos yun lang. Pang-asar lang, para lang mabatid sila Shark dito, inaasar-asar ng konti. Samantalang dahan-dahan na po sila dito nagpo-push. Naku po, si Mons, tumila dito, naku po, hihila si Mo, mamamatay ata sila, sacrifice will be there. Wall sa wala! Natamang isa si Quiet, yun lang yun. Mga kaibigan, dinubuho na naman po si LA, and what is happening? To MSI, ba't siya nag-throw siya ng skills doon? Nang walang nangyari, medyo comedy. Para sa MSI, they could have saved that wall. Dire's middle tower is under Pero I think that wall was to dissuade EXG to actually move in. Pero problema, syempre, EXG naman dito nangangamoy takbuhan. Hoy, huli ba? White mga kabira, kung porcupine mode na naman po, naglagay na dito ng Eye of Sauron, puputok, walang mangyayari dito. Hila, Slowerino, nasa na sigaw sa Pugadlawing, gagamitin na ba niya? Right, kita daw muna. Tumunito nagpa-avoid, si Gaw would be there at nabingi. Si Quiet, mga kaibigan, magiging quiet na siya sa buong duration ng pagkamatay niya. Mohon, dito bumubulong dito si Stretch, ang si Rio, mamamatay ba siya? Oh, yun nga lang, may mech na! Pero mamamatay pa rin siya dito. Taking that killing spree, pumuntok ang Butche. Dalawang patay dito, Mike Insemi galing ang double kill kasi pinutaan niya nasa kilo-off. SY might die. Global silence ba yun? Global silence ata yun? Hindi global silence. And anyway, triple kill para kay Mighty Saber at abangan lang nila to. Naku po, si Cass mamamatay pa. Kahit triple kill ka, boy, pagpatay ka naman, wala kang magagawa. Si Cass tumatakbo dahan-dahan. The gem might be taken. Andito si Boombox, nasaan ang Shallow Grave. Shallow Grave. Heal na lang daw muna. Shallow Grave would be there. Ito ang pinakamahabang habulan, mga kaibigan. Wala pa rin natatayan. He is gonna die finally. At imagine nyo kung gano'ng kalayo yung nilakad nila dun. Grabing layo. Mula Maynila nakarating ng Davao. Yung mga kuya natin. Grabe. Dire's top tower is under attack. So yun, the score is now 20-18. Lamang po sa puntos ang MSI sa ngayon. But let's look at the gold graph. Kung meron man changes, naku po, medyo malaki-laki yan. Nasa 6K kanina, bumaba po tayo ng 2.5K. Going towards EXG, but still the lead is in MSI's favor. Sa XP naman, medyo pumapagitna na po dahil sa mga engagements na nakuha Radiant's middle ng tower is Extreme under Gaming attack. Philippines. And despite them losing lots of towers, walang pakialam ata ang ekonomiya ng Pilipinas sa nangyayari. Dahil tingnan mo, nakatayo pa yung tore dito ng MSI. So imagine, kung sakasakali na makapag-push ang Extreme Gaming Philippines, and the gold sway would be in their favor. Diba? Kaso wala, isang tore pala nakukuha dito ng EXG. Sad boys para sa kanila, but I think they have spotted Queen of Pain. Are they gonna commit? Meron silang silence. Meron silang global silence if they wanted to use it. Pero wala muna ata. Wala lang. At yung mga nalilibang dyan na makipagkwentuhan kay Mubot, huwag nyo masyadong madaliin. Hintay kayo ng mga 5 seconds bago kayo mag-type ulit ng bagong command. Oh! Gumulong mga kaibigan! Huli dito si Rio! Global silence para lang sigurado and he's gonna pop out! Quiet! Killing Rio! Pero dumating si Mighty Saber, mga Bensoy dito, catching him, stress, na silence dito, boom! Putok mga kaibigan! Suicide na lang daw muna! Medyo emo siya. Pero kasi naman kasi mabigyan mo pa ng pera. Sila Bensoy and Company, mas mabuti nang mamatay na lang, di ba? Mas mabuti nang ikaw na lang kumbaga, magpakamatay. Pero wag niyo tutularan yan mga kaibigan, dito lang yan sa Dota kung saan okay mag-suicide. Sa ibang bagay, hindi po maganda, do not try this at home, only at Dota. Ayan, payong ko nga na dapat may ganun tayo eh.
Radiant's middle tower is under attack. Dapat may dapat may tao dito. May school ng parang commercial tayo dito. Pero mamaya yan. Dire's top tower is under attack. Kakabangan na. Kidat, wala na. Comedy lang. Ba natin. Bumabante ba sila? Nakaabang dito. 4 sa 5. Storm Spirit sumusuwail mga kaibigan. Ayaw nyo sumama sa gera dito pero I think he's gonna go in. Or magpupush na lang muna siya. Oops, nilagyan na po ang Eye of Sauron. Baiting those skills is actually a very valuable thing para sa MSI. Pag wala kang ibaba tong skill, syempre aban na sila. Nakakatulad yan. Lagyan na po ng repel. It's time. Oh! Vacuum! No wall though! Haha! Vacuum comedy, sabi niya. Vacuum comedy. Ayan. Pero at least nakuha pa nila yung torre dito. So at the end of the day, nakuha nila yung objectives. And with that, they're putting lots of pressure sa Extreme Gaming Philippines. Lumiliit ang kanilang scope of interest. Diyan na lang daw sila maiiwan. Samantalang si Stress walang pakialam sa puso ng kanyang mga katoto. Magpapark na lang daw muna ako. They take Ocean. They have smoked. But they won't find... Teka lang paring EXG. Ito nakita nyo yung kalaban nyo nag-push sa taas. Bakit kayo nag-smoke papunta sa baba wala naman kayong makikita? Pero baka naman mag-ano lang sila. Baka naman kasi mag-ano lang sila. Baka naman kasi ang gusto nila talaga mag-push, di ba? Pero ito mga kaibigan, naku, yun ang problema nito. MSI using that smoke opportunity to take Roshan. And let's see kung anong sagot ng EXG. Meron silang global silence. If they wanted to, may pause nga nito mula kay Stress. Sabi niya, teka lang, papi pause muna kami. Papi pause muna kami. Papi pause. Papi pause. Papi pause. Habang ganyan, nagkaganito. Habang ganyan, nagkaganito tayo. O, habang, paano naman, di ba anong ginagawa dito? Gina daw, Gina. Umihi lang si Dazzle. Tapos na siyang umihi dito. And let's see what's gonna happen. Cast is in the back area. Nakuhuli ka ba? Naku, si Cast nahuli. Hindi siya makapag-usin dito. Global Silence would be used. Stress na killing spree, kunin niya si Boombox. The supports might die here. Samantalang, alam ng EXG kung saan sila pupunta. Ako, vacuum ball. Gonna hit only one, nag-ulti, pero wala lang mga kaibigan. Double kill para kay Stress, and killing those supports would be very big. EXG. Pero mukhang mas malakas ang firepower dito ng MSI. Hindi ata, kasi mabuhay man mag-uli si LA, pero ang problema dito, pwede siyang pagtripan ng Extreme Gaming Philippines. Only one was dead and he can easily TP back in. Sa ibang nga na siya nag-TP. Nag-defense na siya dito, pero SY. Bakit ganun? Okay, ito ano to real talk. Bakit ka nag-TP sa taas? Ba't di mo na tinulungan yung mga kakampi mo? Parang, ano naman yun? Tuloy mamatay pa si Mouse. Mouse tuloy si Mons. Nag-TP out na lang siya mga kaibigan. Saan siya makakaabot? Wala siyang maabot. Dumating na sa wakas. Si Seishiro dito mga kasama si Stress. At kung maaga lang siya dito, siguro mas nakatulong pa siya. Hindi ito tulit. Pero anyway, galing stun. He is gonna die. Double na siya dito. Mega kill para kay Sumail. Tumatakbo. Mighty Savior. Meron siya ditong repel. And I think that is it. Ha? Okay. Paanong nakabawi ang MSI? OMG! Aray ko, teka lang, sumakit yung aray. Ba't ganun? Kung ganito. Hindi, mamaya na pag-usama kasi bumas na ulit na siyempre naman, repel. Nag-arman sa sarili, gumamit pa ng Guardian Angel para siguradong di mamatay ang kanyang katoto. Sabi niya, Boombox, I got your back. I got your back, son. Ayan. So anyway, ang nagkataka ko dito, una sa lahat, lamang ng EXG. Ang namatay lang sa kanila, si Lexrac. Samantalang sa MSI, 3 natitira at lahat nasa proximity ng Battle of Thermopylae dito sa may choke point. So why the hell would Seishiro TP at top? Ba't di ka dito nag-TP at nag-jogging ka papalapit ng konting jogging lang dyan, pre. Tapos tsaka mo ginuupo yung natitirang 3 ng MSI. Pero dahil doon mga kaibigan, giving MSI those opportunities to wait 14 seconds, which is actually the yung respawn time ng parehong supports ng MSI Evo GT, giving them that ample room
para makabawi. O ngayon, edi wow, di ba? My goodness, opportunities wasted para sa Extreme Gaming Philippines. Pero I guess, ganun talaga ang buhay, kasama yan. Pero ano yan? Seishimaru? Seishiro lang pala, Seishimaru. Wala Radiant's lang. top O, tower si is LA, under attack. kinumutan na. Meron siyang SNY. Sabi niya, I got this, guys. I have the sword. I have the purple sword. Sword. Pero wala lang. May saber. Meron siyang BKB. No Aghanim Scepter yet. Pero okay lang naman ata yun. Ako pumasok na. Radiant's top tower Muli ba, has Beatles de fallen. Suba, makapag-blink out. Si LA, walang pakalam. Global Size will be there. Gumulong na po si Sumail. Si Stasio na huli. Ako po, ang ganda ng Phoenix Fire dito. Lunod ang mga tala. Ako po, si Shiro dito ng Grimmer Cape. And he is gonna catch Cass. Yes, he will! Double! Unstoppable pala. Para kaysa nagkapunta ang Bushi dito, mamin. Let's see what happened to LA. Nahabol siya, mga kaibigan. Stress, just waiting for that mana to actually go for the spin. There we go. Na hindi niya nahila, boys. Bad trip. Bad trip. At yun na, doon na nagkatapos, mga kami, na panghahabol na pagtipi dito si paring LA. Malileleho ba nila? Hindi man na nakapag... Ano? Ba't nag-cooldown yung Vortex? Kaya na niya ginamit. Ayan, may tanong si DJ Westy. May delay ba to? Baka ma-stream snipe na yan. Tol, iniisip mo palang ginawa na namin. Easy ka lang. Huwag ka mag-alala kasi kaya nga may rules ang MPGL eh. Tiwa-tiwala din. Huwag ka mag-alala pre kasi may delay itong matindi. Anyway, Queen of Pain. Ano gagawin niya? Nangaasar pero hindi na siya tahabol dito. Samantalang SNY, Blade Man, and an oncoming BKB para kay paring quiet at ayaw na niya atang maging quiet dito. Gusto na niyang mag-ingay pero problema hindi siya mapag-ingay kasi stress naman dito ay nai-stress. Kaya sabi niya, ako na lang lagi ang nauuna, boys. Paano naman? Puro naman dyan, Jer. Unstoppable na po siya pero problema, ang dali niyang ma-stop. Isang repel lang. Isang repel. Isang shallow grave titigil po ang unstoppable nito ni paring stress at your name though. Bagay na bagay sa'yo. So ngayon, ang problema para sa akin sa MSI, swag. Ano, ang logic nila dito, gusto nila ng sustain para matangkin nila lahat ng pwedeng iba to ng EXG. Itong damage ng Leshrac. Yan, pero ito mami, pinaputukan kagad sa butche. Boombox ka pa, ha? Hindi mo ba ako kilala? Ako si Stress. Wicked Sick, and that's the power of Storm Spirit na talagang pag may nakita siyang mag-isa lang na hero, yung tipong Lone Starlight, katulad to si Rio, isa ka pang nagpe-presenta. Yung mga Lone Starlight, pinupuntahan ka agad ni Sumail. At kahit nagpapaka-Sumail siya, naiisihan lang. Yan, stress eh. Yan, sa ngayon, okay ang kanyang item build. He's going for a possible Hex. Pero pwede rin namang Refresher Orb. Ball Lightning Refresh. Yan yun. O kaya Switch Threads Refresh. Yan yun. Yun talaga yun. Pero malamang Hex yan. Ano nga yung Bloodseeker? Buo naman yung BKB, wala pa rin. Ito yung gem ni paring Cass na inagaw. Hanggang ngayon, hindi pa niya nababalik sa totoo niyang may-ari. SY naman is going for, I don't know, wala pa. This is a Hand of Midas going in for a Refresher Orb, definitely. Shoutouts nga pala sa masarap na fries ni Kai. Actually, ngayon ako nag-enjoy ng fries. Barbecue flavor fries. Basta! May mahi ka eh, may iba eh. Grabe eh. Hirap talaga pag naghihirap. Kaya nga. Ang hirap ng buhay. Life is hard. Ayan. Shoutouts nga pala sa Baon Boys ng Mineski. Baon crew, BB crew. BB crew. Baon boys crew, BBC. Naghihirap na talaga ang buhay ngayon. At kahit kami sa Mineski, pataas ang price pool. Pero paunti ng konti yung baon. Uy, nawala! Hindi, bumalik. Okay lang naman maging okay lang magbaon basta masaya. Oo. Busog ang puso. Kaysa naman manatiling gutom, di ba? Shoutouts nga pala sa Lumalab Life dyan. Diba na eh. Habang maraming nalulungkot, may forever yung isa dyan eh. Ako forever, matagal lang kami eh. Oh! High school pa naman. Ay, yun naman pala eh. So meron pala talagang pinaglalaban.
And anyway, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin dito ng EXE to actually Radiant's top press tower on is this under one. attack. Dahil may blink vacuum wall na katunggali. Radiant Ang structures are EXG, I fortified. think all that they have on their end is a properly placed global Dyer's bottom silence tower to is under prevent the attack. vacuum wall from happening. Pero ang nangyari na naman po, isa na naman pong Papi Pos. Papi, hindi ko masulat. Papi Pos. Papi Pos. Di, wow, iyak mga kaibigan. Gina daw. Ano ba nangyayari dito? Naglalag ba talaga tayo lahat? Ayan na. Time na ba? Wala pa. Radiant's Samantala top nagpupush dito tower si has fallen. Seishiro ha. Dumidiscarding Marino siya dito. And MSI. Radiant's Nasa mali top ata tower sa ito. is Na-force sila under attack. magpapag-TP out. And that is a nice defense. In a sense. Oy, naku po, Kas! Saan ka pupunta? Oh no! Suwail! Oh no! The hands, mga kaibigan, na carpal tunnel of love. Yari dun. Nasobrahan, mga kaibigan, naging sobrang eager. Na bad. May may sa palikbayan. Galit. Si Lina. Ay, si... Secretary din na. Oo. Balikbayan ba? Eh, wala eh. Hindi, may nirelease daw na statement si Pinoy eh, di ba? Na wag na daw, tama na. Tama na. Oo. Kasalanan ko na naman. Kaya, jumping on the bandwagon mga kaibigan. Ay, ganun talaga eh, ng mga politiko eh. Ano eh, sobrang, pag nakita ng ganung issue, ano kagad unahan eh, para makapag-oppose, para makuha yung kalooban ng masa. Pero in the end, naging mabuti din naman kasi yan, nakatulong sa ating lahat. Kasi kawawa naman lang yung mga OFW natin. Kalahin mo, magpapadala ka ng alak, kakalkalin ka. Diba? Radiant's bottom Samantalang ito, tower anong has ginagawa ng fallen. MSI, medyo okay sila. Si Ismail talaga eh. Na-stress eh. Feeling ko na-stress siya doon eh. Smoke again. This time for the Roshan. I think they mistimed it. Oh, medyo kulang ng 1 minutong pagitan. Eh, yan. Nagbago isip nila. Sabi nila, wala tayong makikita dito. Alam natin na magkasama-sama no jutsu ang MSI, lalo pat meron ng mga ulti ang mga kuya natin. As long as Omninet has his Guardian Angel, eh, lagi magpa-fight na Dyer's Dota middle tower is under ang attack. MSI. So, in this battle of similar game plan, sino kaya mananalo dito? Katulad yan, Roshan ako po, sila nga makakuha ng perfect timing. Samantalang dito nanggugubat ang MSI. Sobrang hirap na talaga ng mundo. Tumawid ka na ng kabilang bundok. Pero ito, nakita na ba? Guardian Angel sa sarili! Oh my goodness! Cast mga kaibigan, cast Dota po yan. GA sa sarili, sabi niya, nasaan ka na, Tirael? Naku po, ulit ah. Sa wakas, nagpapasas will be there, pero may BKB na, si Mighty Savior, and they don't care. Ang problema nga lang, patay si Cast eh. Phoenix Suns will be here. Si LA and Company, nakapapumapasok, nag-blink out na po kaya kanyang pulasan. Si Stress, mga kaibigan, nagpaputok ng butche. Pero mamatay din siya, double kill para kay Quiet Rio. Nag-wall para lang may swag ng konti. Astig lang daw tignan. Pero nasaan? Nasaan ang MSI? Ayun, pinalubog, mga kaibigan. Si Rio, humahabol. Sabi niya, nasaan na si Crazy? Crazy, where are you? Ayun, naghanap si Rio. Sige lang, Mighty Savior can actually go in as well. Tingnan natin, walang mga boy. Seishiro, nagpaputok na. Staninin ako, hindi siya tinamaan. Where's the blink? Waiting for it. Wala na mangyari ito. Naglagay lang ng ano ito. Zoning out na Eye of Sauron. And that engagement again, really crazy from both ends. Una sa lahat, yung solo Guardian Angel. Pangalawa, yung WTF moment ng MSI na kung saan kanya-kanya silang takbo, mga kaibigan. Hindi yata nagkaunawaan. Yung isa nag-English, yung isa nag-Bisaya. Pero may ginulungan mga kaibigan, hindi ko mahabol. Okay. Si Rio, nagtago dito mga kaibigan, nagpanggap na ano. Nagpanggap na cliff. At buti lang meron siyang hoodie ng Rave. Alam mo, taga-Rave kasi siya, kaya meron siyang Rave hoodie. Pero buti ka na. Diba? Kung sakasakali eh. Hindi sana masaya tayo, diba? Pero wala. Anyway, buo na po ang side of Vice and he is now actually one step away from owning anyone. Hindi na makapag-BKB si Queen of Pain kung sakasakaling mauunahan niya. Pero I think it's not for Queen of Pain. Pwede dito kay Dazul. Itong tatanggalin niya dito sa Spectrum as well as si Cass na kayo na nga ay nag-solo flight. And if you can force MSI to commit on those kinds of mistakes, golden yun para sa Extreme Gaming Philippines. Anyway, the score is 25-28. Lamang na po ang EXG all of a sudden. Kanina, talaga MSI, ano ba nangyayari? Parang lag ba? Pero lagis ng excuse eh. Kailangan dito A-game ka lagi eh. Chill na chill ka dapat. Para hindi ka masyadong maano. Pero anyway, patingin nga ng goal graph. Mali, ako lang kinig. Ayun. Ako, yan ang sinasabi ko. The deficit offset at mga kaibigan, 15 mali. 15,000 ginto ang ibinaba
papunta mga kaibigan sa dalampasigan ng Extreme Gaming Philippines. They're now up at 7.5k. Patingin ng XP nandun din, 7.5k din. Grabing bagsak ng ekonomiya mga kaibigan. Kasalanan to lahat ni Pinoy. Kung bakit kasi binuksan ng mga balikbayan boxes. Pero anyway, MSI trying to catch up. Ba't ko pala yung mga nalugi sa stock exchange? Nako nga pala, no, red days din eh, no? Nakita ko eh. Ang pula! Mapulang balita. Anong nangyari? Dahil sa China. Dahil sa China? My goodness. Oo, kasi ang laki ng perwisyong nagawa. Actually, ano yun, no? Tawag yan, yung isang sakuna sa China, kahit gaano pa kaliit, eh malaking epekto kasi sila halos yung manufacturer natin eh. Medyo malaki-laki yung control ng China pagdating sa ano, sa overall world economy. Hindi man direkta, pero gets nyo na rin yun kasi made in China, di ba? So yun, sad boys. Para sa buong mundo ata dahil umiyak ng dugo ang mga kuya natin. Pero anyway, ano Suwail, ano ba? Pero meron siyang Aegis. Paano naman mangyari dito? BKB, meron na rin. Ito, nagpa-siklab lang to si Shiba LaGuardia. Sabi niya, fireworks. Pero wala siyang Octarine Core. So, kayang-kaya siyang i-outburst ng MSI. As long as ang EXG, walang sustain. Hoy! Gumulo agad si Suwail! Mga nakita si Cass! Nagpaano ito? Naku, yun lang ang problema dito mga kaibigan. Nakapag-silence pa dito, global silence. But I think it will be wasted. And now... are they commit? Wall! Wasted as well! Guardian Angel is the only bastion of team fight left para sa MSI Evo GT and AXG. This is your golden time! This is your show! This is your time! Guys, it's showtime! It's showtime! Pero may nasisas na ulit ng mga kaibigan. Kinakain siya dahan-dahan. Kanina yung Hex na yun. Naku, kay Darkseer pala. Rio dito nakapag-ipon ng hulsto. Aegis would be baba. Dito na po ang officials ng barkada. Abangan na siya. Makakapag-gulong at nagulong ba siya na silence. Hindi siya makakakabot. Tinakaw nila niya yung bounty room para may swag. Hindi. O, tama. Bounty room. Aegis wasted. And, well, MSI's ults all wasted as well. Kaya, medyo utak, okay na rin siguro. Nagkautakan sila dito. Pero ang problema, parang, walang lumamang sa ganun. Kasi even yung nangyaring exchange, no ults for MSI to defend, EXG actually losing the Aegis to attack. So ngayon mami, we're back to the stalemate. Pero ito gumulong agad. Nako, yung Korea ata nasa pilit ko. Hindi, nagbago isip ni Suwail. Nagagawin niya, nag-global silence dito. Hindi, nag-silence ang ulit. Pubax, Mind Die, yes, he win. Monster kill. Dinugo si Mighty Series, he's just gonna TP out. Phoenix Suns, ako si Cass niluto. 2 supports are gone. Si LA and company just trying to run away. Si Rio dito nagtatago mga kaibigan at wala sila mapang-aabutan. Na Courier would be spotted. Hahabulin ba yan? Siyempre gugulong si Suwail dyan. One more click. Yes, he will die. Dalawang makakuha ng Courier kill. Congratulations dun sa aking mga kasamang admin kay Super Kojak at saka kay sila lang ang makakuha nun kasi ako caster, hindi ako makakakuha. Sad boys. Ayan. Gelo guys, Gelo. Pero okay lang yan kasi makapag-push ito. Ang Extreme Gaming Philippines and MSI, without their supports, without those who sustain, they can't really do anything. Vacuum! Scream! Sonic Wave, but it's not enough. Buhay pa rin si Quiet mga kaibigan. Sabi niya, papatahimikin ko na kayo, BKB, pero right clicks would do significant damage. At umami siya dito ng Blade. May nagpapot up si Prince of LA. Mga kaibigan ako po, silence would be the follow-up, pero BKB would be used. Hindi, tama. Sakto na yung time yan dito. Nakapag-BKB siya. Tsaka siya ginamit ng global silence. Kasi siya na nagpaglag yung Shiva's guard. Lightning. The stuns will be there. Gumulong. Boombox. Caught! Again! And he is gone. Mighty Saber dito hinuli. BKB mula kay Mighty Saber. Na consistency ito. Medyo nasa peligro ata. Wala pa siyang tara, makakapag-hex na siya dito. Habol ba siya? Where is the gulong nga po? Hex? Hindi na. Right kick na lang daw. He is gonna die. Double kill. And beyond godlike even. Para kay Banning Stress. Ito ng baboy. Ito ginawang baboy si Cass. Papatayin ba siya? Dumating si Prince of LA. Tutulong siya dito. Wala lang right click. Triple kill. At kung makakapag-ultra kill ka pa. Naku, habol ba? Wala na bago isip. Tumigil. Region na lang daw muna. Sabi ni G. Isa pang G. Dito ko natin G. Isa pang G. Hindi ko makapit. Grabe mga, anong nangyari sa MSI crumbling slowly thanks to the Storm Spirit actually baiting lots of spells. At ngayon sila ata magpe-pressure dito. Remember, best of 3 po ito, di pa naman tapos ang boxing. Pati si Rio. Gumulo sabi niya, uy, huli ka balbon. Patingin natin to. Nakapagtago pero problema, merong senti si Rio, would die. Naku po, naunahan ng Hex and nanakaw po
ni paring LA. Yung Beyond Godlike Easy 1-3 mga kaibigan, parang pera ko lang ngayon sa bulsa. Grabe, easy ka. At yung mga nagpo-post diyan ng mga ng mga tingin niyo mangyayari sa bagong lineup, huwag kayong maniwala sa sabi-sabi. Ako alam ko yung totoong bagong lineup ng mga teams. Kasi isa ako sa mga nauuna talaga makwentuhan ng mga kuya natin. Pero just to para maging legit tayo, antayin natin yung official announcements. 'Di ba? We need to respect the teams kumbaga legitimacy na mag-announce sa sarili nila, diba? Anyway, nakapag Glimmer Cape Seryo, magkatago siya dito. He can actually blink in, 2 seconds to go. Naku po, nahuli ka pa rin, medyo nasa mali ata Seryo kasi gawa dito. Mga kaibigan, medyo kita siya sa proximity dahil sa napakagandang placement ng static remnant dito, that remnant with flying vision, spotting where the hell Rio was nung nawala yung kanyang Glimmer Cape. So maganda-gandang yun. Maganda-gandang para matututunan nyo yun, guys. Pag yung kalaban nyo naka-Glimmer Cape, tapos alam nyo makakapag-jukes to go siya sa mga puno, mag-drop kayo ng isang static remnant, diba? Para sigurado makikita nyo kung nasaan mo pumunta. So anyway, yun nga, abangan nyo na lang, guys, sa Mineski.net, yung mga official, yung mga kasi magbabalik na kami syempre kapag may mga bago sa live. And it would be official, makakasiguro kayo na hindi siya sabi-sabi, diba? So yun na lang, Mineski.net. Shoutout nga pala kay Juno. Dala ko siya sila. Nasa ng Ravage. Hindi ko pala Rapture lang muna. Rapture. Naku po Global Science para kay Mighty Saber. Hindi siya makakagawa ng kahit ano. He is gonna be pressed down. Burado sa mapa. Pati si Rio dito. Naku po nahuli. Si LA nagkakaputok. Ganda ng pinisan siya dito. May aatake ba? Walang umatake mga kaibigan. Ako pag nahuli kayo ng stun. Walang nahuli. Wala lang nangyayari ito mga kaibigan. Chill. So, si LA, nagbigyan ng repel. Meron dito Daedalus, pero mukhang kulang ata yun. Kasi walang pakialam ang EXQ, Extreme Gaming Philippines, mga kaibigan, just moving towards their end goal, which is to destroy every structure na meron ng MSI, and another boss would be there. Grabe. Aray ko, teka lang, stretching muna tayo. Nakakatuwa kasi nagko-complain yung EXG na naglalag daw sila pero so far they are winning. So, anong gusto nila mangyari? Sige. Yan, shoutout nga pala kay Boss Lon na medyo busy sa dami ng kanyang inaasikaso bukod sa Love Life. Oy! Huli ka balbon mga kaibigan! Rio! Nagpresenta na naman! Naku po! Ba talaga pag may Love Life? Oy, nako si Boys of LA. Mahuli pa siya dito, nagiging muna ng kapwa dito. He is trying to extend his life. But this is delayed, inevitable na kapwa, paputok sa butcher. Hindi siya makapagpuputok! Tinamaan ng Stone Cold Stunner! And it would be a 5-man wipe, catching everything, and that is the straw that would break the proverbial camel's back. At grabe, nagamit ko rin sa wakas yung idiomatic expression na yun. Para mag-GG ang MSI Evo GT, and oh how the mighty has fallen. At sabi ni Zendex, why pause? Ayan. So ngayon mga kaibigan, game number 2 will be coming up soon. Siguro konting review lang tayo. Anong nangyari? Anong nangyari sa MSI? Well, they didn't capitalize on their Omnight plus Dazzle combination. Medyo hesitate sila magsama-sama kaagad, giving stress all those time para makapag-farm, and we all know how Storm plays in this current meta. Easy pick-offs will be the name of the game, really. And with Global Silence sa kanyang likuran, wala siyang problema, di ba? At ang sabi sa chat, wala daw kasi si Chrissy. Kaya daw talo ang MSI. Pero hindi naman ganun yun, hindi naman siguro no Chrissy, no win. So anyway mga kaibigan, my name is Dengi from Mineski TV, and before we start with game number 2, siguro commercial lang muna tayo, OBB, parinig ulit ng sigaw ni Lon at saka ni Duno at saka ako. Ayan na. Wing of it, blinking it, Brooks, dito, hinuli, ay, binugaan! Ubos, pati pantubos, nakapas, nako, Iris Dara, the Ravage is real, double Ravage mga kaibigan, W2! Huli si Bo, patay kaagad kung kumparan may Tiny Hands, double black hole, pero yun nga lang may mech na.
dito. Hinuli! Hinuli! Ay! Binubahan! Ubos! Ubos! Ubos pati pantubos! Nakapas! Nako! Iris Dara! Maraming si Sril! Double Rabbits mga kaibigan! W2! Huli si Bok! Patay kaagad kung kumparan may Tiny Hands! Double! Black hole! Pero yun nga lang may mech na! Dire team ban. Radiant team ban. Ayun, hello sa inyo mga kaibigan. Ako nga pala si Denki from Minesco TV. At ito na po ang game number 2 ng MSI Evo GT laban sa Extreme Gaming Philippines kung saan ang EXG po ay lamang na sa piso. Ayan, ang score po nila ay 1-0 in favor of EXG. 10 At baka tanongin nyo seconds kung Denki sino po yung lamang, malamang yung 1. Kaya easy lang kayo. Dito po tayo live na live. Class A po ito. At sa brackets kasi sila po yung hinihintay na laban para malaman natin kung sino yung malalaglag. Kakalabanin ng... Sino yung kakalabanin nila? Tingin nga. Nakalimutan ko eh. OMG. 10 seconds remaining. Hala. Nasaan na yung Radiant brackets? team No! Wala, di na lumabas yung brackets natin. Ayun! Salamat mga kaibigan. Ayan. MUFC. Kung sino man ang matatalo dito ay kakalabanin ng MUFC. Tapos, kung sino yung mananalo ay aabangan ng Trackmate Trick para malaman kung sino yung aabante sa ating upper bracket. So maraming salamat sa ating sa Darling of Esports kay Kai. Hello. Reserve time. Ayan, so balik kayo sa draft. Kamusta naman dito? Sa mga nagkatanong dyan, opo, wala po si paring Cast. Si Cast, mali. Wala po si Chrissy dito. Ayan. Kita natin na naglalaro na mid, si paring LA, na isang pub star daw, tropa to, ni Boombox at saka ni Mighty Savior. Balita ko. And yes, si Mighty Savior po from Arcanis, nandito naglalaro para sa MSI Evo GT. Diba? Ano muna? Teka lang, inantok ako bigla. Ayan. Gising, woo! Ayan, sana may interesting silang piliin kasi medyo naging stagnant na ang meta. Aminin natin na medyo nakakasawa yung lagi na lang nating nakikita na same old, di ba? At meron pa lang nagtanong kanina na ano daw ba yung magbigay daw ako ng clue kung saan daw kung ano daw yung bagong mga line-up. O ito, bigyan ko kayo ng clue. Sige. Dire team pick. Yon. Oo, team siya. Si Chrissy, may pupuntahang team. Yan. Yes, yan mismo. Si Ninja Boogie, meron din pupuntahang team. Si Jeyo, may pinuntahang team. Si Rio, may pupuntahang team. Si Cast, magko-computer shop na lang. De, joke lang yan ha. Yan yung sabi sa akin ni Cast Sabi ko kay Cast, oh, ikaw. Sabi niya, 5 seconds remaining. may naman ako May businessman naman ako. Businessmans. Reserve time. Pero feeling ko, hindi naman ganun mangyari. Kasi syempre, alam nating lahat na tayong lahat excited na maglaro. Ako nga, kahit nagkatrabaho na, naglalaro pa rin minsan. Hindi lang nagpapahuli kay Kai. Pero ganun talaga, syempre. Malamang, ano din naman yung mga kuya natin na maglaro pa. Kaya wag naman muna tayo magsalita ng tapos dito, di ba? So, ay may tanong. Saan bilihan ng murang parts sa Manila? Malay ko. Ayan. May nagtatanong pa dito kung ano daw yung title ng song. I-type nyo, exclamation point, song ata. Song. Para makita nyo kung ano yung title. Radiant team pick. Kung di ko nagkakamali, ganun. Kung yun, edi wow. Anyway, MSI Evo GT taking Leshrac for themselves. Okay to Pwede. O, binabati ko nga pala si Lawrence0908. Number mo ba yan? O birthday mo? May next match pa ba after nito? Wala na po. Best of 3 naman to pero wala nang susunod. Wala nang 10 next na seconds remaining. set. Easy lang kayo. At yan na nga po. Game 2 na po kagad. Easy lang kayo. Para may manawagan na kayo sa inyong mga katropa pips na gustong manood. Habang ganito, manood na kayo, di ba? At saka yung mga taga Mindanao dyan, yung mga katropa pips natin dyan sa South, magpupunta po kami dyan sa Davao, sa SM City, Ecoland, sa September 5 and 6 para sa esports tour kung saan dadalhin namin ang esports mismo dyan sa bahay ninyo. Hindi naman bahay, pero sa mall ninyo siguro. Alam ko kasi marami diyang mga nagre-request na, Kuya Denki, gusto po namin ma-experience naman yung na-experience nyo dyan sa Maynila.
ano yun, yung traffic at saka yung 10 MRT, wag seconds naman. Pero gusto nila siguro na maramdaman kung gaano 5 kasaya seconds remaining. ang mga esports events na hino-host nga ng Mineski TV at ng Mineski Events. So ayan, Reserve your wish time. has been granted. Davao po ang next destination namin. September 5 and 6 weekend yan. First weekend ng September. Andyan kami, si Lon, si Duno, ako. Siyempre yung mga nagagandahan nating dilag, si Eliza Taylor, si Arjane Amante, at syempre si Bianca Yao. Andun kaming lahat. So kakraka na ito, kung gusto nyo magpa-picture, kung gusto nyong yumakap kanila Bianca, ako din gusto ko nang yumakap minsan. Radiant team ban. Diba? Kung gusto nyo makabanding, mga ganun. Ayan, pagkakataon nyo na po. And hindi lang ata kami kasi, hindi pala. Oo. Hindi lang po yun ganun. Siyempre may mga games din kami kakast. Hindi lang Dota 2, kundi pati League of Legends. In fact, dyan po gaganapin yung 10 NCCL seconds at saka yung MPGL matches ng Dota 2 at saka ng League of Legends. So, excited 5 na ako seconds remaining. kung ano mga mangyayari dyan. So, kita-kits tayo yung mga taga Cebu dyan. Shoutouts nga pala kay Reserve Jeron. time. Kay Jeron na taga Davao. So, hello sa inyo. Dire At tama team ka dyan, ban. paring Lauren 0908, taga Sibuyang, si Mighty Radiant Savior. team Oo, ban. siya yung nasa Arcanis. Pero anyway, M sa Evo GT, Leshrac Darkseer, samantalang EXG going in for a Queen of Pain Gyrocopter. Para may swag, di ba? 10 seconds remaining. Pero binan nila yung Winter Wyvern. Pwede naman gamitin yung Winter Wyvern ng 5 EXG. Pero bakit seconds kaya? remaining. Kanya-kanyang tip to. Pero kung sa kanya, kung ako sa EXG, hindi nila binan yung Winter Wyvern, they can get Reserve it time. for themselves. MSI naman, kapag kumuha sila ng Winter Wyvern, medyo OA na eh. Pero okay lang yun siguro. Kung tinanggal nila si Articuno, tinanggal naman po ng MSI si Moltres. Phoenix would be banned as well as Silencer. Ang susunod dito atang Bandazel. Kung sakasakali, para sa Extreme Gaming Philippines. Or else, sila ang pwedeng gumamit ng Dazzle dito. Ewan ko talaga kung ba't nila binan si Winter Wyvern. They can actually get that one for themselves. Sila yung susunod na pick eh. So, kanya-kanyang trip yan. Ayan. PL na daw muna tatanggal nila. And I think they can take Dazzle for Radiant themselves team pick. this time around. Yes, they can. Pipiliin ba nila? Pwede na namang Witch Doctor para medyo complement ng Gyrocopter. May sinabi dito si Hapco Dota 2. Pabati sa sarili ko. Masyado akong magaling Dire sa team pagbati ng sarili ko. Sige, walang problema. Binabati ko rin si paring T. McGrady. Radiant Hindi pala team song pick. ata, hindi pala hashtag, hindi pala exclamation point song. Nakalimutan ko. Ano ata? Soundtrack. Nakalimutan ko sorry. Ayan. Ito, ilang minutes delay to, Sir Denki? Mga 5 minutes. Mga ganun. Basta below or above 5 minutes ang delay namin lagi para sigurado hindi siya may stream snipe. Kasi maraming mga 10 Pinoys seconds dyan na remaining. alam mo naman na pinaggagawa, di ba? Ayan. 5 Ito, seconds hindi remaining. nga. Rio said himself, hindi siya. Yung tinatanong nyo kung siya ba yung pumunta sa... ito na lang. Ito. Ito yung clue ko. Ayan. Yung pagtatanong nyo sa Fanatic, hindi si Rio. 10 Ayan. seconds Ayan na. remaining. Pag yan hindi pa naging obvious, hapakan na ito. Diba? Sabi ni Dire Tim McGrady, team pabati daw sa crush niya na ayaw mag-reply si Aleli. Sabihin mo kasi pare na na replyan ka. Diba? Sabi mo, please respond. Diba? May tanong dito si Evan182. Denki, ba't wala ka sa ESF Cebu? Kasi busy po ako sa ESL. Tsaka sa maraming mga bagay. Binigay na si Radiant Trike naman ang team in-charge ban. kung sinong iimbitahan niya. Duno is actually free on that time. So si Duno na lang. At saka parang sanay na rin yung mga tao na si paring Kuya D ang laging nasa ESF, di ba? Tsaka kung pumunta ako sa Cebu, baka maligaw ako, di ba? GG ako doon. Anyway, sa Evo GT getting anti-mage tapos Rubik para sa kanila. Samantalang Extreme Gaming Philippines going for 5 Onjin. seconds remaining. At saka si Disruptor. Ayan. May tanong din si Roning XYZ, andyan daw ba si Alodia? Sa ano ba? Reserve Sa time. EST? Mali natin, di ba? 5 Punta seconds natin. remaining. Easy lang kayo. Yayakap sana ako sa kanya sige, yumakap ka lang, wala namang problema. Radiant paring boy. team pick. Anyway, Broodmother getting banned. Tapos tinanggal din po si Shadow Fiend dito. Medyo questionable ban. Siguro kasi ayaw nilang ipagamit ulit kay paring LA kasi naamoy ng Extreme Gaming Philippines na isa lang ang alam na hero dito. Ni Prince the Pro. Diba? Pwede rin yun. Pwede. Pero tingnan natin.
Last pick para sa EXG. This can be an off lane. I smell 10 seconds remaining. a Clockwork would be good. 5 Pero pagdating seconds. sa sapakan, 5 sige, seconds TA na lang. remaining. Okay, so off lane, Undying. Dire team pick. Mali. Off lane, Queen of Pain, mid, Templar Assassin, tapos, support, Disruptor, Undying, Gyrocopter combination, pwede sila mag 2-1-2, pero most likely, ganun po ang scenario natin dito. Ayan. So, ngayon, MSI VGT looking for another support or pwede naman sila mag-support Leshrac. Kanya-kanyang trip yan. Baka hindi. Pwede silang kumuha dito 10 ng seconds remaining. Dazzle. 5 Dazzle. seconds remaining. Dazzle. Pwede namang hindi Dazzle eh. Pwede silang kumuha ng Lion para kasama ni Rubik. Pwede naman silang kumuha ng isa pang setup hero. Pero ngayon, medyo all eyes are on Rubik. He can steal Tombstone. He can steal Call Down. Of course, Blink would be a number one, number one target. Malamang. TA, not so much. Wala naman siya dito. Medyo creative naman na maliban siguro sa Psionic Trap. Pero malakas na swag yun. Ayan. Shoutout daw sa aking mama na naglalaro ngayon, 2K Gamer, sabi ni Terence Siega. Nice one. 2K ang iyong nanay. Congrats. Sana daw ba naglalaro si Woods? Naglalaro po siya ngayon sa Execration Team B. Ay. Ayan. May tanong din si ISIS12, Kuya Denki, kailan esports tour dito sa Bacolod? Balang araw. Darating din tayo dyan. Kaya abangan nyo lang. Siyempre may announcements tayo dyan. Pero Storm Spirit mga kaibigan, so sila magkakaroon ng sarili nilang suwail. Sabi nila, feeling ko si LA, siya talaga sumail eh. 'Di ba? Isang stand-in, pub player, kung sino-sino pinagpipili, so pwede. Yun natin. 'Di ba? Ano to, Boss Denki, kailan lalaro yung Pacific Reborn balang araw? Itanong mo kasi, ganito, paring Kie 17. Kapag may tanong kayo kung kailan anything na kailan, yung halimbawa, kailan na ganito, kailan na ganyan, tanong nyo kay Mubot, exclamation point schedule. Sasagot yun. Pabali daw from Calgary, Canada. May nagpapabati kanina sa akin galing Australia. Sorry, hindi ko masyadong nakita kaagad kasi nag-aayos ako dito. Pero pasensya na. Pero binabati ko yung mga taga-Australia dyan. Hello sa inyo. Yan, ano to? Boss, pabati naman ng mama at papa ko. Salamat sa internet ka mo. Sige, walang problema. On behalf of your son or daughter, kung babae ka man, kay Che Romero 143, nagpapasalamat po siya dahil sa pagbibigay nyo ng internet at yun lang daw po. Nahulas ang armas. Nahulas yung armas ni TA dito. Naku po, sad boys para sa kanya. Tingnan mo natin yung mga hero natin kung ano ginagawa. Wala lang. Sa kabila, ano ginagawa. Si Anti-Mage mga abay hindi ko kasi pwedeng drawingin. Dapat pwedeng mag-drawing kapag nakapos eh. Kasi para mag-drawing ako sana ng hopscotch. Anong Tagalog ng hopscotch? Piko! Yun! Pero sa Storm, wala lang. Ito, wala din lang. Walang masyadong swag na pwesto. Sad boys. But anyway, pakilala ko ng mga players natin mula sa parehong side. Dito sa Extreme Gaming Philippines, nandito si paring SY as Undying, si Seishiro di playing Gyrocopter, si Stressed, ang Templar Assassin, si Quiet, ang Queen of Pain, at saka si Mons, ang Disruptor. Sa kabila, dito sa Team MSI Evo GT, si Cast, who be playing Leshrac, na support Leshrac pala to. Ang dami pang set boy, tas support ka naman. Wow! Sobrang lakas ng swag. Swag boys. Ayan, si paring LA as Storm Spirit. Storm Spirit. Nakakala ko Torm. Si Mighty Savior aka Bensoy, ang anti-mage natin dito. Ryo Hasegawa will be playing Darkseer and Boombox is Rubik. So ngayon may kita natin this time around MSI having a better late game potential with anti-mage on their side. So okay na yan. Yeah. May tanong dito, sabi ni Happy Quick Feet, Boss Denki, paano ka po nag-apply na maging commentator? Ganito yan. Isang araw, nag-announce ang Mineski, kailangan daw nila ng caster for Dota 1. Nag-apply ako. Marami ding nag-apply. So, out of
hundreds na mga nag-apply mga kaibigan. Took me several months ng syempre, testing. Well, ang nangyari, parang ganito. May 100 plus na applicants, tapos ako yung parang naging final guy. Tapos, medyo ilang buwan bago nila, kumaga parang testing phase na sige, tumangki ka muna, tignan natin kung kaya mo. Tapos after noon, binigyan ako ng isang event, sige, tignan natin kung kaya mo ng live event, okay ka naman. Tapos, ayun na. Sabi na ni Lone and Company, sabi nilang lahat, pwede na to, pogi naman. Yun yung alamat ng Denki. Well, hindi naman, actually, kumaga, kung isasama rin siya sa sobrang simple, ano naman yun parang, meron kang pangarap, tapos nagpinursue mo, ganun lang. Diba? Sabi ko nga dati kanila Lon, nung tanong nila bakit tingin mo you have what it takes to be a caster? Sabi ko, kasi willing akong gawin, kumbaga parang, paano ba? It's a matter of how much you want it gaano ka ba gutom, gaano ka ba uhaw maging caster. Diba? Yung mga taong gusto nila maging caster, pero pag nakita nila yung hardships na, sa umpisa, ganito mangyayari, 20 hours ang cast mo, walang pahinga, naku, bigla nang aayaw. Biglang bibigyan ka ng project na 1 linggo, tuloy-tuloy, walang pahinga, aayaw bigla. Tapos, cast ka ng cast, biglang may negative comment sa'yo, aayaw ka na bigla. So, wala ka, you don't have what it takes to be a shoutcaster. So, para sa akin, ganun lang yun. Ganun lang. So, yung mga aspiring dyan, yung gusto maging kasama namin ni Lon, ni Duno, na dito sa Mineski TV, pwede naman kayo mag-apply. Open na open po ang aming tanggapan. Hindi ko lang alam kung paano kayo makakapasok, pero open. Lang kayo, punta kayong mineski.net, message nyo, yung si Juno. Sabi nyo, gusto ko po maging caster ng Dota 2, palitan na si Denki. Yan. Tapos, kung makapag-send kayo ng clip na medyo maayos-ayos yun, siguro mga 5-minute clip ng inyong pagkakast ng isang kahit anong Dota 2 match. At pag nakita namin na meron kayong something na gusto namin, kukunin namin kayo at hindi lang yun, iti-training pa namin kayo. So, ang alam ko ako, mag-training sa inyo, so yari kayo sa akin. Patay kayo mga boys. Yun yung sabi ni Lon Siyempre, busy si Lon Alangang siya. GG. So, yun. Ganun na mangyayari, guys. Pero, alam mo, kanya-kanya talagang trip yan. Alam naman natin na hindi naman lahat, kumbaga, may mga taong gusto talaga maging player. Ako, nangarap din ako maging player. May mga tao naman na gusto nila maging, yung statsman. O kaya niya, katulad ko, na gusto maging caster. Kumbaga, pursue your dreams. Wala akong masasabi tungkol sa halimbawa, yung tapusin mo yung pag-aaral mo. Pero syempre, mas maganda tapusin mo yung pag-aaral mo, meron kang fallback plan. Pero doon nga malalaman gaano ba ka gusto maging caster. You can chase your dream, pero dapat siguraduhin mo na yung dreams mo attainable. Yan, payong Kuya Denki. At sa wakas natapos tayo ng aking payo mode dahil nag-connect na si Seishiro. Amen. Babati daw ng GFK. Sige, walang problema. Any source link ng tungkol dun sa crazy fanatic na yan. Ako, sabi ko nga sa inyo, wala nga huwag nga kayo mag-chismisan tungkol dyan. Diba? Abangan nyo yung official word. Pero, iingitin ko na lang kayo kasi alam ko na yung line-up since last week. Kinikilig na kaming lahat. Nag-high-five na kami dito sa office. Nung nagkaalaman na ng line-up, nung kinikwento dun sa akin ng mga kuya natin. Ayan. Tanong ko nga kay Jesse Bash, kaya ba natin yan? Kaya ba ng gigabyte minesking talunin yan? Sabi ni Jesse Bash, naku, malalaman natin, medyo mabibigat. So, yun. Kaya, easy lang kayo mga kaibigan, di ba? Rumor pa lang, quote-unquote, wala pong confirmation. And for confirmation, you can expect Mineski.net to be the first in that news. Abangan nyo lang, kapit lang kayo sa mga garter ng brief nyo, mga tropa peeps, di ba? Kaya ito, Seishiro, nakita niya, sabi niya, may Eagle 1, walang makikita. Walang mga nakita dito mga kaibigan. Ayan, nakita daw ni paring Yeoheng 1 si Chrissy at saka yung girlfriend niya doon sa Cebu Esports Festival. Ang sweet daw nila, nakakainggit. Oo nga, shoutouts nga pala kay Ivy, kay Bingkat. Ayan, pumayat ka na. Congratulations. Joke lang. The battle Magalit sa akin si begins. Tipa Maldita. Stupendous. So yan, shoutouts nga pala sa girlfriend ni Chrissy na yon, si
kumaring Ivy na napakabait ng Fire Vixens, andun pa rin ata sila. Pero anyway mga kaibigan, habang nakapost, pakilala ko muna sila dito. Napakilala ko na pala sila. Napakilala ko ni. So, anong gagawin natin dito? Magkwentuhan na lang tungkol sa kanilang lineup. MSI, if they can give Anti-Mage all the farm in the world, well, kaya niya makipag-toe-to-toe sa Gyrocopter. Pero Gyrocopter medyo maaga-aga ang kanyang pagiging online. Dahil may cooldown siya, tsaka Flak Cannon na medyo maganda-ganda ang kanyang AoE presence. Pero after that, Anti-Mage would usurp him kapag yung super late game na, kapag nakapag-Abyssal Blade na. Si AM dito. At nakita niyo naman ang sagot ni Mubot dun sa tanong nyo kung kailan ang mga schedule. Ayan ang sagot. Diba? Kasi si Mubot kasi, ano yan, fan niya ni Aldab eh. Kaya yan, sa tamang panahon daw. Pagpasensyahan niyo na. Anyway, si LA, katapat niya si Stress dito mga may stress na ba siya ulit? O hindi pa ata. So far, nabalikan po atang sitwasyon kasi siya lang ang nakakuha ng last hit. Wow! Wow! Wow naman! Pero mamaya naman pinakamanilip dito. Si Seishiro, the stun would be there and I think he can't really do nada. Kundi pamamatay siya sa kamay ni Mighty Saber na tuwang-tuwa man. Nagsalita pa siya, sabi niya, First Blood! Grabe. So ngayon, the punishment coming in from MSI Evo GT, this aggressive tri-lane. I was expecting EXE to go for the aggressive tri-lane themselves. Dahil meron silang SY, ano dito, undying. Pero balik na data ang ihip ng hangin mga kaibigan. Sabi nila, gusto namin kami ang mag-agre. Roaming po ito, Cast and Boombox mga kaibigan. The combination of two of the best captains ng Pilipinas. Cast, alam natin kung paano siya oh yun, nakahuli si SY. Sabi niya, uy, may zombie mga kaibigan. Nilip, nagbagong isip mga kaibigan. The stun would be there. Naglagay na lang ng dito ng Tombstone Pile Driver. Pero I think it would be an easy money. Easy Katka. 75 gold in the bank. Down. Kaagad. Para kay ano? Kanino? Pink eh, kay Cast. Punta lang ito, blink out si Mighty Saber, kinatama siya ng midlat. Si Mega Ban. Ayan, may nagsabi dito, alam nyo ba sa Japanese ang pangalan ni Kuya Denki sa Japanese ang ibig sabihin ng electric, so we are electric. Tama ka dyan paring tol, kaya nga Denki ang pangalan ko. Pero actually, nakwento ko na ata yung alamat ng pangalan ko eh, dati pa eh. Yung ang alamat ng Denki. Ayan. Sobrang corny nito, promise. Pinagsama ko lang yung pangalan ko at saka ng girlfriend ko. Tapos na-realize ko lang na meron kasi siyang magandang meaning sa Japanese. It's electric and light, yung meaning niya sa Nihongo. So yun. Kaya sabi ko, okay na to, Denki. Medyo may swag. Ang problema nga nun, biglang sumikat si Dendi. So akala nila, Dendi fanboy ako. Pero okay lang naman. Dendi is a decent player. Overrated na nga lang ngayon. Pero, huwag nyo kayo magalit sa akin yung mga Navi fans dyan. Pero, masyadong ino-overflow yung performance ni Denki. Well, ganun ang siguro talagang buhay. Ako, LA in danger. Ang gagawin ni Stress, isang click lang sa Crepepas, boy! Isang click lang! Ayaw niyang gawin, mga kaibigan. Medyo malayo natin ang agwat. Atakas ito. Si Storm Spirit. Almost, but no cigar. Para kay Stress, level 2 Cyberblade is actually the magic number dito. Marami yan na. Tumigil. Kunyari. Ayan. Naglagay muna ng ano dito mga kaibigan. Skydome. Naku, pinabalik ang isa. Pero nag-link na dito. Stone would be there. Naku po, si Mon dito nasa peligro. Pero kumakain ng maraming lakad barrage. Si Shiro dito mga kaibigan tumutulong. Naku, bumamatay si Cassius. He will die. Pero at the expense, mamatay naman si Mighty Saber dito. Hindi pa si Mighty Savior. Si Mon, sorry. Nagkamali naman ako pinagsasabi, nalalasing na naman ako. Pero dumating na si SY mga kaibigan na damage. Level 1 nga lang siya, pero the zombies mga kaibigan, walang plants! Walang plants ang ano dito mga MSI, the Plants vs Zombies is doing it. Kumakain na siya maraming puno. He's gonna TP out. Makakatakas ba siya? Yes, he will. Bayad na bayad on TP. Ligtas mga kaibigan, ang rares ng mga pumusta sa EXG doon. Ay, mali sa MSI kasi nakatakas dito. Si Boombergs. Wala sa may taas, anong nangyari? Si Quiet, inaatakan ni Rion, gagawin niya dito. Meron siyang Ion Shell, hindi pa niya ginagamit mga kaibigan. At kay Ion Shell, hindi niya gagamitin yun. Cast, actually climbing up, level 1 still. Hindi pa rin siya nakaka-level. It's not even a lightning on his side. Pero ganun talaga boy, kakalungkutan. Level 6 na ba si LA? Wala pa.
Pero kung sakasakali nakapag level 6 na si LA, this is a good move from Mons na nakaabang lang siya dito. Kung sakasakaling aabante siya, pwedeng pabalikin, balik pato. Itong si Storm Spirit. Ayan. Oy, hindi ko nakita yun. Ano ba yan? Diba tinignan ko, nakaabang ako dito kasi akala magkakapatayan. And unfortunately, mga kaibigan, quiet dito. Bursting out, Leshrac na level 1, mga level 1 boys. Hindi, level 2 na siya. Congratulations. Nakakain na siya. And sabi ni Giant19, ang lamig daw dito sa Japan. Pabati naman dito, viewer here from Japan. Maraming salamat, arigatou gozaimasu. Ayan. Ingat kayo dyan kasi balita ko, wala naman. Oh, naku po! It's time na go time para sa Seishimaru. Seishiro lang pala, sasabi ko. Niraray niya siya dito. The Decay will do the trick. Medyo na-dissuade ata kung mabante ang MC Evo GT. And Seishiro actually having a hard time in this lane. Look at this. Nasa top 4 lang siya. Bottom 5. Pagdating sa last hits, kalungkutan para sa kanya mga kaibigan. Samantala, Saber is actually at 4th place. So alam mo na kaagad. Diba? Nalamang dito na kung Seishiro. Actually, kung din, alim siya dito. So preventing him to move in. So actually, kill Boombox. Samantalang SY dito. Inaupusan ng mana. Mighty Saber will be blinking out in safety. Pabati daw kay Dwight, sabi ni Leb Rondo 23. Walang problema yan. Pero ito. Wala lang. Stressed. Tumigil. Kukunin ba niya? Illusion! Diba? O ano ba? Hindi. Bibigyan niya syempre dito kay kay paring LA. Meron pang courier na Cheerpy. Wow. Quiet. Wala tumigil. Bawa naman si Seishiro. Alam mo, problema ni Seishiro, guys. Ito yung problema niya eh. Wala siyang immortal. Yun, guys. Yun. Pag wala kang immortal, mahina ka na ibig sabihin. So, kailangan mo lumakas, boy. You need that immortal to actually, be victorious in these kinds of engagements. Tingnan mo si Cast. Kahit level 2 lang siya, malakas eh. Kasi merong immortal. Ganun yun, guys. Ganun. Promise. Yun yung sa Dota. Anyway, nakita niya natin Radiant's bottom tower Sino yung is mga under walang mga attack. nagpanggap ng punito mga nasa choke point. Sabi niya, hindi niya makikita dito solid snake mo. Nakita yung courier! Oh no! The courier, mga kaibigan! Danger! Pero hindi na makataas natin dito. Rio, nag-wall na lang para Ayan, maraming hindi nakakaalam, guys, na yung wall may damage. Easy 150 mga kaibigan at pinasalubungan niya ng isa. Si Onjing dito samantalang quiet. Actually killing Boombox as well. Grabe. Okay na okay yan. Pero si Cass, sabi niya, tara may Savior. Palagan natin ni 2. Hindi ata muna. Wait na po. Oops, quiet. Kinabahan ng konti. Nakita natin tumalikod. Ikaw na lang, get those creeps. Ako, Mighty Savior can actually dissuade this engagement coming in from Queen of Pain. If he actually pursues that one, he can force some TPs, giving more space para sa MSI. Pero mukhang hindi yata yung laruan nila dito. Sabi nila, okay lang yung Kuya Denki. Depensa na lang tayo. May nagtanong dito, sabi ni Kashay1337, is there an English stream? Unfortunately, there is none. Since Class A is predominantly Filipino, an English stream would be too much. So, I have to cater to our Filipino audience. I have to speak in Tagalog. But anyway, may nahuli dito si Stress. Nagagawin nito, follow up. Nagagawin dito ng tombstone just to stop them from actually moving in. Sisirain na lang siyempre nila dito yung monumento ni Rizal. One more click. Ibinigay naman niya. Hindi ibinigay lang kay Boombox po. Ang problema nito, wala silang na-decay sila tumabi. Ako, the stone would be there. Cass would be able to help. Let's see, makapagulong itlog-gulong. The stun would only hit Stress. Pinabalik si dito mga kaibigan, si LA at wala kang mana, boy. Hahabulin siya siyempre. Nasa ng Decay out. Siyempre, hindi kaabutan ng umaga, right? It would be there. Double kill para kay Stress. And now, the score for EXG is 6-3. Sila po ang lamang dito. Sad boys. Sumunta na ito. Anong gagawin ko? Wala lang. So, habang ganyan, tingnan natin yung net worth. Lumalamang po dito si Stress at saka si Quiet. The mid and the off-laner actually having the best lane of their lives. So far, hindi sila nahihirapan. Dire's Chill na middle chill kumain tower ng is under attack. Mangga Gaming, si paring Mons. Tingnan ng net worth. Wow, 1.5k para sa EXG. XP naman ay nasa 3k, medyo okay sa all right yan. Hindi naman tayo masyadong
Hindi naman masyadong matindi. Dire's structures Diba? are Binabati ko nga pala si paring Duno. O nga pala, Kuya Dire's D, middle kamusta ka tower naman is dyan? under Dami mong attack. picture. Dami niyang picture kasama yung mga Cebuano dyan na napakagaganda. Ayan. Kuya D, yung pasalubong ko. Anyway, si SY nahilan yung mga kaibigan. Oy, ang ganda naman ng paggagamit ng Skydome dito. Stopping MSI to do anything. Ako po, si Cass dito nagpresenta mga kaibigan. Nag-Adobe Audition. Double kill para kay Mons and happy birthday. Para sa EXG at may post na naman. Lag na naman daw sila. Lag na naman ba? Alam mo, okay din. Alam mo, okay talaga kayo eh. Promise eh. Okay talaga kayo eh. Alam mo, itong EXG lag, pero nananalo, sabay magpo-post. Iba kayo I like your Radiant's style. bottom tower is under attack. Okay mga tip ito mga to. Dire's Pero middle alam mo, tower syempre is under nga attack. naman, kaysa naman magkaroon ka ng risky play, you might as well post, diba? Total, here in MPGL, we give each team, I think, 10 minutes of maximum Dire's middle post tower time. has Pag fallen. sumobra ka na doon, edi sapa ka na. Yari ka kay DQ Lord, di ba? Ayun, may bagyo daw pala sa Japan, sabi ni Giant 19, ingat kayo dyan. Kakagaling lang sa amin ng bagyo dito. Yung bagyo na sumisira ng pangarap namin. Ayan. Na kaya ako na late, pambihira na yan dahil buwisit na ulan, makakaasar. Pero huwag natin pag-usapan yung mga kaibigan. The score is now 8-4 in favor of Extreme Gaming Philippines, and they are actually pushing MSI to the extreme dahil di sila makasagot dito. Ako po, ayan na naman, wala kasing Immortally! Yan ang sabi ko sa iyo, ayan na naman po, Leho na naman! Golden would be here, let's see if they can cover it up. Mamatay ba niya, nag-wall dito. Sinigawan mga kaibigan ng mga boy backup natin dito. Mega kill, triple kill even para kay Quiet! At kahit wala daw siyang Immortal, sabi niya, okay lang kahit wala akong Immortal, gagapatid na lang ako sa neutral. Hindi, nagbagong isip niya mga kaibigan, napayuhan ng DSWD. Muntigan na siya doon. Bottom tower has Naku, been uy, uy, denied. uy, uy! Wala, mamatay siya eh. Kung mamatay siya dyan, GG siya dyan sana, di ba? Ano to, mula bang CSGO, magkakaroon balang araw, easy ka lang. Uso din yun, uso din ang CSGO. Pero, ngayon, pag i-analyze ko yung nangyari dito, the wall was good. The wall was good. Parang mapigilan lang yung MSI ng mabati ng gusto. Tapos yung pagdating ng mga backup, naligtas tuloy si Gyrocopter. Ang ganda ng pagkakasigaw ni Quiet dito eh. That Sonic Wave actually on point, killing 3 people. Pero yun dito mga pinasapilit ko at makakatapo ba siya na stand from class. Hindi, ginamit na ng ulti! Nopi! Cast mga kaibigan! Tumitig! Dito pinabalik pa ang isa. Pero kasi may gumulit ko si LA. Ang gagawin niya mamatay si Quiet dito, yes, si Will. Pero nakapag-blink out pa rin! Kapag-blink out pa rin. Tingnan natin, makapagulong ba si LA? Siyempre, tumakbo na siya dito. Nakakuha ng dito. Ng regeneration rune. Anak ng Diyos. Pero bakit na-cancel? Bakit na-cancel? Bakit na-cancel? Sinong matake sa kanya? Ba't na-cancel yung regen rune? Regen rune yun, di ba? Ay, hindi. Bounty, sorry. CTA pala. Okay, my bad. Pero anyway, dito sa may taas mga dito. Dahil wala siyang immortal, walang nagawa. Pero okay lang yung Station of Finally get that kill. Thankfully para sa kanya. Wicked sick na po. Dumating na si Quiet. Napadaan lang siya. An easy cut ka para sa kanya. At ngayon mo, the pressure is again on para sa MSI Evo GT. Saan ka pupunta? Grabe! Extreme Gaming Philippines mga kaibigan, medyo pinapaiyak ata ang isa sa mga parang sleeper giant ng tournament na ito. Nung leg 1, Mineski yung inabangan nating umakyat. Nung leg 2, yun yung the TNC era. Kung saan umakyat ang TNC at walang nakapigil sa kanila almost until nakalaban nila yung Mineski sa finals ng Class S. Dito naman, nung leg 3, I was expecting MSI Evo GT to be the new, tao dito, parang kumbaga Dragons ng MPGL, pero since nagkaroon na tayo ng mga balik-balita dyan, hindi natin nangyari yun. More dito off-screen, pero mamaya natin pinabot na ito dahil tumatulog sa LA, tingnan abot sila. Another blink, 3 seconds, 2 seconds, 1 second to go! Commit pa sila. Naku po, right click na lang daw, wala kang mana boy! Pinalo ni Stress, killing mo siya dito. Si Cass, makakatapo ba siya? Naglagay na lang muna ng war. Sabi niya, pabaon ni nanay. Iwan na natin yan. The decay would be there. The stun only gonna hit. Nakita niyo yun? Yung stun. The only mystery is how you That's lasted strange. so long. Okay yun ah. Hindi tinamaan yung stun.
Pero anyway, may pinabalik si Bumbas. Sabi niya, dito ka na muna pinaligiran siya. Ako mo, sumuko ka na! Napapaligiran ka na ng EXG Mega Kill! Para kay stress. Anong gagawin mo dito? Nakita mo si Bumbas, parang naglag eh. Naglag yung, sabi, ano ginagawa ko dito guys? Pak, pinabalik, easy. Lungkot ng buhay. 17 to 5. Tingnan natin yung gold graph skyrocketing to 7.5k, XP at Dyer's middle 7.5k tower is din. under attack. At hanggang ngayon may nagtatanong pa rin, sabi ni Manex Carecraft, ba't di daw ako sumama sa Cebu kasi walang budget si Trek. Dyer's middle Hindi, kasi tower busy ako is nun for under ESL. attack. Duwari nandun naman si Duno. Si Duno na lang yung sinabi natin. Pwede na si Kuya. Ako na lang yung tumangkad dun sa iba. Ganun talaga ball. Hindi siya na share life. Anyway, si Rio ang bagal. Sabi niya, bakit ako bumabwag? Vacuum wall. Pero ang problema nga lang mga kaibigan, kinain na dito ang bala. Naku po! Grabe. Walang gyro dun ah. Walang gyro. Ibang talaga ni Gyro. Sabi niya, gusto mong patayin si Bumba. Solo flight. Pero ito, mahabol pa sila. Grabe no. Sobrang laman po ng EXE mga kaibigan. Tinititigan na lang nila yung mga kalaban na sisibagsakan sila dito. And they can take the tower right now if they wanted to. But thanks to those wonderful engagements, they can easily take any structure that they want. Desolator, Yasha para kay Temper Assassin. Si Quiet naman Radiant's papunta top sa tower, kanya. Dyer's bottom Orchid. tower has fallen. SNY finished, hindi pa pala. Rush Dyer's BKB bottom ito kasi tower ano eh, is under Facebook attack. drums. A little bit Radiant's top mid-game tower oriented. is under attack. Para saan? Para kay Koya, Seishiro, sabi niya. Kasi wala akong ano eh, wala akong immortal Kuya Denki eh. Kaya dadaan ko lang Dyer's sa bottom BKB+. tower has fallen. Si Unjing naman eh, meron ng Arcane Boots and a Ring of Basilius. This is not the, ano pero mamaya nakita na yung dispatcher. Ako po, yun lang ang problema. Nasigaw na naman po, bingi! At Facebook ka muna, paring tol. Godlike streak para kay Quiet and he is expert in making people quiet. Grabe, Radiant's middle GG na lang po. tower is Nasabi nito ng under mga attack. kuya natin. Easy lang kayo. Hindi naman ako sa boxing dito. Meron pa pag-asang MSI, if only they can have Mighty Savior get that Battle Fury. Ang problema ay medyo wala ata siyang ipon. Kalungkutan para sa kanila, Perse Claymore lang ang kanyang ari-arian dito. Samantalang Seishiro and company already close to whatever they wanted to build right now. Stress, kahis, Dyer's habol middle pa sila. tower is under attack. Ipinamisa si Bumbas na naman po mami nagpresenta. Isang click lang 300 wicked sig para sa kanya Kindat. Pero wala lang yung mga kabayan, swag lang. Where is the heals coming in from there? Pero ba silang mechanism or kahit ano, walang kahit anong heal. Dyer's middle Sabi nila, tower okay is na kami under Kuya attack. Denki sa Soul Rift, chill lang tayo dito. Samantalang ito nagwawasak na. Lingin ako po silence para kay NA. Habulin mo siya ito, wala siyang screen. Radiant's top Naku po, tower is under pinabalik. Ito na po ang Skydo. Meron pa tombstone sa loob mga kaibigan. Tinoy na po nila ang Luneta Park. Beyond Godlight para kay Quiet. And it looks like GG would be good. Oh my Dyer's goodness. structures are fortified. Grabe. MSI Evo GT Radiant victory. getting wrecked. Extreme Gaming mga kaibigan na aabante dito sa ating upper bracket. Samantalang MSI Evo GT would be facing MUFC sa may lower bracket ng ating Class A. So, oh how the mighty has fallen. Mukhang tama nga ang sinabi sa chat ha, no crazy, no win. My goodness. Pero siguro mamaya natin pagkwentuhan yan, OBB lang tayo. My name is Denki from Bineski TV. Kwentuhan tayo pagkatapos nito, okay? Labon, wing of it, blinking it, Brooks, dito, hinuli, ay, binugaan! Ubos! Pati pantubos! Nakapas! Nako! Iris Dare! Maraming si Sril! Double Ravage mga kaibigan! W2! Huli si Bo, patay kaagad kung kumparan may Tiny As, double! Black hole! Pero yun nga lang may mech na! Hi, so yun mga kaibigan, nakita natin kung Justin Bieber daw yung buhok ko. Alam sa inyo, ako nga pala si Denki ako ngayon. Huwag nyo nang pansinin yung aking pink na damit kasi yan ang uso ngayon.
Kaya yung camera ko. Mga babae. Camera. Nice one. Ayan. So, ano masasabi nyo sa laro? Malamang di pa yung makapagsabi kasi 3 minutes delay kayo. Ako masasabi ko lang, di wow. Kalungkutan yun para sa MSI. Marami siguro nagtiwala dyan, syempre, kasi sa lahat ng nagpa-follow ngayon sa ating esports scene sa Pilipinas, MSI is one of the fan favorites. Dahil alam natin nandun napunta yung tatlo sa Team Rave, si Cast, si Crazy, at saka si Rio. Pero ngayon, since wala si Crazy, mga kaibigan, mga totoo ang sinasabi sa chat na no Crazy, no win. Ako, kalungkutan para sa kanila. So, pakita natin ulit yung brackets. Ayan o. So, track meet, trick, laban sa Extreme Gaming ang i-expect natin ngayong upper bracket. Followed by WePlay versus Comeback is Real. Malamang next week yan. Tapos naman sa lower bracket, it would be MUFC. Laban sa MSI Evo GD for the lower bracket. So, double elimination po ito. Kaya easy lang kayo. Kapit muna kayo sa inyong mga, kung walang garter ang brief nyo, good luck. Diba? So habang ganyan, papromote ko lang ang esports tour namin sa may SM City Ecoland Davao, September 5 and 6. Pupunta kami sa Davao, hindi kayo ang pupunta sa amin, easy lang kayo. Ayan, tatambay kami dyan ng 2 araw kasama namin syempre. Ang aming mga tropa pips, andyan si Lon, andyan si Duno, andyan ako, unfortunately. Andyan din ang mga nagagandahan nating mga chika bebes ng Mineski TV, si Eliza Taylor, si RJ Namante, at saka si Bianca Yao. Shoutouts nga pala kay Skrillex, nandito sa harapan ko. Shoutouts kay sa Darling of Esports, kay Kai Buhay. Kung wala si Kai, walang buhay ang Mineski. Shoutouts nga pala kay Juno, kay paring Juno. Shoutouts sa mga tropa pips natin dyan. Sino pa ba nandyan ngayon? Shoutouts nga pala kay Super Kojak. Si Super Kojak, mga kaibigan ng Ice Prag ng Pilipinas. Shoutout sa inyo sa lahat ng mga nanood ngayon. Maraming salamat. Kita tayo next week for more MPGL action. Syempre dito yan sa Mineski TV. So please don't forget to subscribe sa ating YouTube and Twitch channel. Pareho yung Mineski TV. Also, please like our fan pages at may Facebook malamang. Mineski TV, Mineski.net, Mineski Events Team, Mineski, ano ba? Mineski Dota at saka Mineski Corporation. So, una sa lahat, magpapasalamat ako syempre sa aming mga sponsors. Thank you so much sa Gigabyte, ang ating main presenter, sa GameX, sa ating co-presenter, and our other sponsors sa secretshop.ph, sa nextgame.com, sa Mineski Cyber Cafe, nationwide po yan. Sa Mineski Events Team, Mineski TV, at sa Mineski.net. Maraming salamat sa inyo lahat. So on behalf of Mineski TV, maraming salamat for sa pagpapatronize nyo sa amin, kasi kung wala kayo, edi wala kaming kinikitang pera dito. And yun lang. Yun lang. Diba? Salamat sa pera. Sell out. Grabe. Ayan, bogo daw, sabi ng dito, ni Fragile Figures. Ganun talaga ang buhay, mga kaibigan. Kasama sa buhay yung natatalo, di ba? Wala namang perfectong team eh. So ngayon, abangan natin. Marami tayong makikitang news. Sinasabi ko sa inyo, guys. Hindi lang ako pwede magsalita. Pero medyo marami tayong abangan mga balita. So just tune in to Mineski.net for more updates regarding yung mga roster shuffles, mga bagong teams sa binubuo, especially sa Southeast Asia. Kasi doon kami talaga nakatutok, diba? Kasi tapos na yung Cloud9 kaya tahimik na yung buhay niya Tapos na yung kay Iisama, kaya si Juno nakafocus na ulit sa Southeast Asia. So yun, mga kaibigan, my name is Dengi from Mineski TV. Kita-kits tayo next week, same time, Tuesday, and I think meron ding schedule ng Wednesday. So abangan nyo. May classes din tayo sa next week, kaya tama ba? Meron nga tayong Class S next week. Kaya Tuesdays and Wednesdays po. Class A siguro sa Tuesday, Class S sa Wednesday, at malamang ako ulit yun. Kung hindi ako, baka kami dalawa ni Duno, palitan, magkaumaya na kami. Kasi nga naman, walang magbababad, kundi kami lang naman dalawa. So yun, maraming salamat sa nanonood. Good night sa inyong lahat. This is MPGL Season 7, leg number 3. OBB. Diwag. Win of it, blinking in, Cruz, dito, hinuli, ay, binungaan! Ubos, matipad ko, boss, nakapas, nako, Iris Dara, the Rabbids is real, double Rabbids, mga kaibigan, W2! Huli si Bo, patay kaagad kung kumparan may Tiny As, double black hole, pero yun nga lang may mech na.